Okay, so ito naman pag-usapan natin, si APC, oo. So, maalala ho ninyo, no, few weeks ago, sinabi ni Diskaya after his arrest na handa na raw siyang pangalanan ng nasa 150 plus na mga opisyales, na tumanggap ng kickbacks sa flood control projects. Alam niyo kung noon pa lang sana sumunod si Diskaya sa sinabi ni Ping Lacson na mag-tell all kayo, tapos mag-restitution kayo. 'Di ba? Malamang nasa state witness ito. Bakit ho? Kahit na sila yung naging pinakamalaki ang nakulimbat, lumilitaw naman din po kasi among all contractors, sila rin po naman yung pinakaginamit ng mga magnanakaw na mga politiko natin. 'Di ba? At tanging sila lang ang makakapag-provide ng first-hand information, hindi po yung ewan na information. May records, meron siyang ledger na hindi niya lang binigay rito sa Blue Ribbon Committee. Kasi may pinag-iingatan pa siyang pangalan. Although sinasabi niya dati, meron akong ledger, ganyan-ganyan. Pinabalik siya ng Pasig. Pagbalik niya ng bahay nila, pagbalik niya rin ng Senado, wala naman siyang dala. 'Di ba? Malamang tinago lang ngayon. Ngayon, handa na siyang pangalanan. Yung sabi niya, yung mga nanggamit, pinaasa lang siya. 'Di ba? Kaya maiisip po bakit ganito ka sobrang ka-eager etong si Alan Cayetano na makontrol ang Senado and then gayon din etong Blue Ribbon Committee. Isipin nyo na lang alam niya na may bilang na, 13 na, matatanggalis talaga sa pagiging Senate President. 'Di ba? Magre-reshuffle na naman yung committee members and officers. Lalo sa BRC. Hinihingi niya, iwan nyo na lang, kunin nyo ng lahat, sabi niya. Iwan nyo na lang sa amin ang Blue Ribbon. Bakit? Ang tanong nga tanging Blue Ribbon Committee lang ba talaga ang pwede na mag-investigate dito? Well, the answer is no. Kasi kung meron silang committee na may kinalaman po rin sa mga infrastructure and development, pwede ho mag-investigate yun ang Finance Committee pwedeng mag-investigate. 'Di ba? Dahil pera ng taong bayan yung involved dyan. Ang dami pwedeng mag-investigate talaga. Hindi naman kailangang Blue Ribbon Committee lang 'Di ba? Ay nako. So sabi ni Ping Lacson po, malapit na raw pong bumigay si Petra. Pero kung iisip-isipin nyo rin ho talaga bakit ba itong may mga problema, may mga kaso, may mga problema kung wala mang kaso pa, di ba? Pero nababanggit na yung pangalan nila, yung involvement sa korupsyon, lalo na sa flood control. Kapag kapansin-pansin, kumakapit po sila sa flood control issue bilang mga anti-corruption. 'Di ba? Pero nasangkot ang kanilang mga pangalan diyan sa issue na nais nilang imbestigahan, not the situation or cases involving themselves but somebody else. Sabi nga 'di ba, bago ka tumingin pumuna sa kapwa mo, tingnan mo muna sarili mo sa salamin. Baka nga naman mamaya malaposte na yung muta na nakatakip sa iyong mata. Nakabara na. 'Di ba? Tingnan mo muna sa sarili mo. Kung tutuusin kung mapapansin yung mga pinagagawa ni Alan, 'di ba? Gusto niya manatili sa Senado, 'di ba? Mapabagsak ang presidente. Pag nangyari 'yon, 'di ba? Total wash out na 'yan. Whitewash na 'yan, whitewash na yung mga accusations na 'yan, lalo na yung hindi pa na bubulilyaso ng todo-todo tungkol sa kanya. Pero alam niya na may Ping Lacson na may nalalaman tungkol doon. Alam niya na mauungkat yan. Kaya talagang mababaliw-baliw talaga siya roon. 'Di ba?
Ito ho, Diskaya Flood Control Project sa Taguig noong 2022. 11 projects. Congressman pa ho siya niyan. So ibig sabihin po, nung congressman siya nung panahon na yan, Duterte era pa yan. Hindi pa po yan lumalagpas ng June 30 na Marcos Jr. administration na. Di ba? Tsaka, nung kabuuan ng 2022, Duterte budget yan eh. Kahit nakalahati ng taon, kay PBBM na eh. Duterte budget yan. Tatang gumagalaw na pera dyan. Pati yung budget na ginagamit ng Marcos administration since June 30, Duterte budget pa rin yun. Ganyang kalaki, mga kabayan. Kung 50 million lamang ang plunder, eto. Diba? Kung hindi man pa-plunder, graft cases ang aabutin nito ni Alan. Diba? Laylay na ba yung deal sa pagka-bitter? Anong mapapala ni Diskaya ngayon pag nag-tell-all na sila? Wala. Bakit? Kasi meron ng mga meron ng mga nakapasok sa sa Witness Protection Program na kaya rin namang isiwalat yung mga nalalaman niya ni Diskaya. Maliban na lamang doon sa yung mga personal na taong binigyan nila ng kickback, yung hinatiran nila ng kickback. Di ba? 50-50 yung chance na may ibang tao pang nakakaalam na kung sino-sino yung mga binigyan ni Diskaya. Ang patakaran po sa Witness Protection Program, dapat po yung testimonya niya unique. Yung tipong walang ibang taong pwedeng magkwento nito. Walang ibang taong pwedeng magpatunay nito, manindigan nito, kundi siya lamang. Ang problema ngayon dito, ayaw nilang makinig doon. Nakikinig siya kay Marcoleta. Di ba? Maasa yata si Diskaya noon na iwa-whitewash ng mga senador ang kaso niya, ang atraso niya rin sa flood control. Wala na silang mapapala ngayon eh. Diba? Kung hindi, yung kanyang sasabihin, makakatulong lamang ng malaki sa taong bayan para mabulgar na kung sino yung mga tao na kumita sa kanila. Yun na lang. Maliban na lamang kung tanggapin ng Department of Justice na magipa siyang state witness. Pero yung unang-unang pagkakataon sana sayang. Sabi ko nga dati, kung inyo hong maalala, nag-aalala ako sa mga anak ni Diskaya. Yung pong 4 na yon, puro mga may mga diferensya. Ang tawag doon, may special needs yung mga anak nila. So kailangan doon habang buhay na pag-aaruga, pagmamahal. Ngayon, pag hindi sila tumugon ng maayos, nagmatigas sila para makapasok sa Witness Protection Program at hindi sila mapagbigyan, mawawalay talaga sila sa mga anak nila. At yun na nga, di ba? Curly, 9 months na nakakulong sa Senado. Si Sara, ilang buwan na nakakulong din naman sa Cebu. Kamusta na yung mga anak niya? Ibang tao na nag-aalaga o kamag-anak. Diba? Sayang yung pagkakataon nila eh. Now, going back, dito po kay Alan Cayetano, kay Diskaya kasi, wala na yan eh. Okay na, makulong pa siya dyan. Diba? Sa isang katutak ng mga kasong ito, isa lang humatol sa kanya ng reclusion perpetua. Ano na yan, alam na ni Diskaya yan na hindi na talaga sila makakalabas ng kulungan. Sa dami ng kaso, isa lang nga ang mag-guilty sila dyan. Tapos na ang buto-buto. Kakamatayan na nila sa kulungan yan. Tapos parating ng parating sa bawat panahon may dumadagdag. Di ba? Yun ang masakit po, nagpapaniwala sila. Totoo naman yung sinabi niya, ginamit kami.
Diba? Gamitan yan eh. Ginamit mo rin yung mga politiko para kumita. Oh. Naggamitan lang kayo. Ang problema, yung mga politiko palaging may alas. Kayo ang maisasangkalan, 'di ba? Sabi ni Mighty Thors, mahihirapan na si Diskaya na paniwalain ang mga aakusahan niya dahil bakit ngayon niya lang sasabihin kung matagal na nilang alam, 'di ba? Sa tingin ko kung hindi masasalba ng mga politiko na nabigyan ng uh, Diskaya maglalaglag na yan. Hindi, yun na nga po yung sinabi niya eh. No, alam na ni Diskaya na hindi po siya maisasalba. Because in the first place, he got arrested. Diba? Nung nasa Senate siya, he got a total protection. Nung nasa Senate custody. Nung naaresto, doon na po siya nagalit. At talagang magkakanta na siya. Na-realize na rin niya siguro na ganito yung parusa, ganito yung maabuti naming mag-asawa. So might as well, since it seems that everything's too late already, then might as well mag-tell all na lang. Sabi niya nga kasi damay-damay na to. Pag sinabing damay-damay yan, ibig sabihin wala nang consideration pa sa ano yung mahihita namin. Basta't sa kanya, ginamit nyo kami, napakinabangan nyo kami, na napaniwala nyo na sirain yung buhay namin, napaniwala nyo kami that you can protect us. Pero dahil hindi nyo kami naprotektahan at wala kayong nagawa at wala na kayong magagawa, then magdamay-damay na lang tayo. Mapatay man ako, ganun din naman, mamatay ako sa kulungan, importante, sama-sama tayo. Diba? Damay-damay together. Yeah, it's already too late. Una na sila nila Bernardo. Magaganda testimonya ni na Bernardo. Diba? Mabilis makapagpakulong. That's right, ma'am. Sinabi nga ni Marcoleta, ni Ping Lacson noon. Ako sa inyo mag-tell all na kayo. Sabihin nyo na lahat ng nalalaman nyo. Kasi baka iniisip nyo pa na makakalusot kayo. Sabihin ko sa inyo, mas marami pa ang nalalaman ko kaysa sa alam ninyo. Di ba? Kay Diskaya, wala, dead ma. Matigas talaga sila. Kahit nasampulan na nga, kinuha yung mga sasakyan, na-freeze yung assets, wala, matigas talaga sila. Baka nga isa sila sa mga financier ng mga destabilization activities ng mga DDS eh. 'Di ba? Kasi pag napatalisik si BBM, definitely malaki ang tsansa na mabaliwala ito. Yung mga investigations na yan laban sa kanila. Ang tingin ko kasi sa mga Diskaya, masyadong takot sa Duterte kaya pinoprotektahan pa nila ang mga Duterte. Kulang man kita nyo naman yung alam niyo yung balita yung na pagkunan ng dokumento, yung 2 teller ng bangko na nagamit daw nung AMLAC, namatay. Parehong namatay. Ano yung coincidence lang, 'di ba? Ay nahinala yun eh. So yun din yung ayaw nila. Hindi man sila ang patayin, 'di ba? Pwede kang ipapatay mga anak nila. Paglabas ng eskwelahan, ambushin, pwede mga ganung mangyari eh. Ito kapansin-pansin, sabi rito, pag lumipas itong administration at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik at babalik ito. Mas masama pa. Bakit Alan? Pag nakalusot ka magnanakaw ka? Uli? Di ba? Kaya ko nabanggit yun. Kasi noong 2016, nagbigay siya ng 7-8 million, if I'm not mistaken, kay dating Pangulong Duterte sa kampanya nito. Samantalang nasa around 30 million lamang ang kanyang salin. Ano nagkakamali? Noong 2015? Di ba? Saan galing yung ibang pera? Mas malaki pa yung perang ipinamigay niya. Sabi niya, ito raw parang magiging katulad ng tuberculosis na yung gamot hindi itinuloy, then
mangyayari, kailangan mo na mas malaking dosage, mas extensive yung gamutan, gano'n ang ibig sabihin. Diba? Sabi ko nung una rito, uy, okay si Alan ngayon, matinong utak ng loko-loko ba? Imagine, ang laki ng tiwala sa administration na gusto niya etong administration na ito, dito pa lang, tapusin itong investigation. 'Di ba? Ayun pala. May kinakatakutan. Eto kung di ba naman baliw, isipin mo, akala mo batang nakikipag-away o elementary. Sabi niya doon makikita yung graduated and experienced. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Ano ka na tuta, Alan? Di ba? Ayan si Alan, pa-born again, pero burn against. Sabi ni Ping, aso, I will never admit that. Pero siya, Kuya Ping ang tawag niya sa akin. Matagal na. Self-admission yata ang tawag doon. Ano ko, Alan. Saan ang video? Ito yung video eh. Ay, teka. Nako. So sabi niya, meron daw hong isang senador pa, no, ang nabigyan ng napakaraming proyekto. Kay Diskaya. Na hindi pa binabanggit. Nakita ko kahapon na may listahan ako, may nagbigay sa akin na itong senador na ito binabanggit. Ang dami niyang binigay na project kay Diskaya, pero hindi siya kasama. Hindi nabanggit. Ibig sabihin, yung mga iniimbestigahan ng Blue Ribbon, ng Sandigan Bayan rather, Jinggoy, Bong Revilla, diba? Yung mga na-involve sa flood control. Pero, hindi ho raw kasama etong senador na to, which is ito pa lang, si Petra. Ngayon, binalikan po ng bilyonaryo ang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Oy, shoutout nga pala rito sa magaling na vlogger kay TPL or the Political Labandera. Sabi niya, si Alan Beater. Ano yan? Himudpwet ba yan? Ano yung kigwa? Parang hindi maganda yung dating, ha? Hello, Mother Tess. Magandang araw po. Balikan natin. Sabi rito, handa na si Curly na magpangalan pa. Ayos yan. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng mga Diskaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Nako. So, kailan lang, 'di ba, nagkaroon ng umulan? Ano nangyari? Yung lugar nila, South Superhighway, na portion ng Taguig, binaha. Sabi ko nga ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Gustong-gusto mong magpilit mag-investigate. Okay, sige. Nandiyan naman ang Blue Ribbon Committee, sina Pia Cayetano, Marcoleta. Pero, ilan na kayong mga mula pa sa tatay nyo? Tapos kayong magkakapatid, pati yung asawa mo. 'Di ba? Naging mayor na, naging mga kongresista. Naging mga senador pa kayo. 'Di ba? Lahat kayo magpamilya maliban na lang sa nanay nyo. Saka alam ko may isa pang kapatid sila na hindi involved sa politics Pero ang tanong, kamusta yung flood control, 'di ba? System ng Taguig. Tapos sisin nyo na naman sa gobyerno
sa national, samantalang naging congressman si Alan, at ang daming proyektong ipinamigay kay Diskaya. Pero naman, good luck, di ba? Halata pong pagkaganyan ng epekto, hindi ho tinatrabaho talaga yung proyekto. Sinusunog lang nila yung pondo ng bayan. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, 2 lang ang nasungkit na proyekto ng mga Diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatag. Grabe, no? Again, panahon pa ni Duterte yan because congressman pa si Alan yan. Puan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang 3 construction of slope protection along Taguig River sa East and West Banks. Na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtong pa ng mga Tino ang kalokohan, di ba? So hindi para hindi mahalata na yung kanilang project doon at doon lang din naman. So yung coordinates ginawang magkakadikit. Parang house A, house B, house C. 'Di ba? Hanggang sa naging house yaw. Oh. Walang iya. Lalo kahina-hinala po talaga 'yun. 'Di ba? Kaya lang ang nakakatawa ho rito, ito yung korupsyon na supposed to be, 'di ba, fail proof or booking proof. Kaso ito hindi. Magtataka ka. 'Di ba, mati-trigger tuloy yung suspecha at mag-iimbestiga sa kanya. 'Di ba magkakadikit na mga coordinates? Di tama yung ganun. Di nasilipan tuloy. At tumutugma ngayon. Iniimbestigahan ngayon. Actually, itong mga project na to, nandun ito sa sumbong mo sa Pangulo. Kaya nga nakita na magkakadikit yung mga coordinates. Diba? So, kumbaga gumawa lang ng tatarantaduhan, hindi pa plinansyang maigi yung pagpaplano. mga proyektong ito Para na nasa magkatabing lokasyon din. Na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionably umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon. Nako, alam niyo, tingin ko talagang ikababaliw ni Diskaya. Ay, ni Diskaya, nito ni Alan Cayetano. 'Di ba? Sabi ko nga ang tanong, kayanin kaya ni Petra na maging kaklase si Jinggoy na valedictorian? Tapos si Bong Revilla? 'Di ba? Papasok siya ron, ano? Kaya pala ako kapansin-pansin etong si Alan na sobrang gigil na mahawakan ang liderato ng Senado. Tapos todo kapit ng mahigpit sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya kunin niyo ng lahat. Nung mapapalitan na siya, kunin niyo ng lahat. May number na kayo you have the numbers. Pero kung talagang seryoso kayo, iwan niyo sa amin ang Blue Ribbon Committee. Bakit? Wala na bang ibang pwedeng humawak niyan? 'Di ba? You were given chances. Anong ginawa niyo sa hearing niyo? Ba't hindi ninyo pinatawag? 'Di ba? Yung mga binabanggit niyo si Olivar, si Bersamin, 'di ba? Si Pangandaman. Nung hindi pa nila hawak yung Blue Ribbon, sinasabi nila dapat pinatawag yun, iimbestigahan. Tapos ngayon nung hinawakan nila, ang isinasalang nila, yung mga bodyguards, yung mga kargador ng ninakaw na pera. 'Di ba? Pinagnanakaw nila saldi ko. Alam nyo, tama ho kayo dyan, Miron.
Sa tingin ninyo na talagang paghihiganti naman talaga na. Kaya sinabi mismo ni Diskaya nga na yung mga taong gumamit sa kanila, pinaasa sila, di ba? Ibig sabihin po niyan, pinagkakwartahan lamang sila. Oh, na parang tipong, kailangan meron kang contact sa Senado. Tulungan mo ko na makapasok sa Senado. Oh, pagka naging akong senador o maging akong senador uli, di ba? May protection ka, kapatid. Tuloy ang ligaya. Oh, siyempre, susuka ngayon ng pera yan para may pangkampanya tong kanyang senador na kandidato. Kaso dahil nga po pinabayaan nyo si Diskaya, kakanta na si Curly. Well, sana lamang po talaga panindigan ni Curly yan. Diba? Panindigan niya yan. Bago pa pagpapapatayin ng mga supposed to be papangalanan nila yung kanyang mga anak. Ako kasi nakikita ko ganun gagawin dyan Kapag kaalangan itong si Curly na gawin yung revelasyon dahil sa seguridad ng kanyang anak, ng kanyang pamilya, para permanente na siyang hindi magsasalita, tako mangyayari talaga yung sinasabi ko, itutumba talaga yung mga anak niya. Pero kapag sinabi niya na ng diretsuhan at sukat ikabaliw na nito ni Petra, andyan naman ang mental hospital sa Mandaluyong. Total, pinanganak naman siya sa Mandaluyong. Alam niyo ba yun? Pinanganak si Petra sa Mandaluyong. Oh. Diba? Okay lang. Ibalik uli si Alan sa Mandaluyong. Kanta niya na nito ni Diba? Pero nakakaano na si Alan gamitin ng Diyos. Bible verse. Tapos sabi ko nga, hindi nga dapat nauungkat ang pangalan ninyong mga politiko, lalo na sa mga senador. Oh. Diba? Yeah. All of this, ano ba kaya talaga ang endgame ni APC? Disturb lang ba? Hindi naman. Yung disturb, that is just part of the game. Ang pinaka-end goal talaga niyan mapalitan yung administrasyon, ma-whitewash na yung kaso. As in tipong wala nang uungkat nito. Kasi totoo naman, maraming sangkot pa ang hindi pa po talaga na-account. Sabi ko nga dapat wag nating tigilan ang flood control issue. Bakit? Mali yung sinasabi ni Erwin Tulfo na sa flood control lang ba iikot ang buhay natin? Tuloy ang investigasyon, pero sa ibang bagay, hindi. Hindi yan dapat tigilan. Maliban na lamang kung bawat nakakasuhan, yung halaga ng pera pag tinotal mo, pumapasok na doon hanggang sa makuha na yung total na 1.3 trillion pesos. Kahit na 1.1 na lamang. Diba? O sabihin natin 1 trillion. Bago nyo tigilan yan. Then okay na yon, 'di ba? At least yung mga iniimbestigahan, nakakulong na yung iba, ongoing ang kaso, okay yon. Pero sa ngayon, ako po, nasa barya-barya pa lamang yan ang pinag-uusapan diyan na halaga. Milyones pa lamang. Baka nga etong si Alan ng kauna-unahang bilyon 'di ba? Kaya talagang nakakabaliw naman talaga yan. Kasi kapag nakulong si Alan, na ilatag ang matibay na ebidensya ng ginawa niyang kalokohan, pati si Pia damay. Pero hindi maaapektuhan yung kuya niya. Di ba? That's correct. Maprotektahan ang kanyang sariling interes. Sino ba gustong makulong? Di ba? Si Jinggoy lang naman ang matapang na gustong makulong. Okay? So, please don't forget to hit the like button and paki-subscribe na rin po nitong ating channel. Okay? So, pag-usapan natin yung kasunod.